Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So guys, tignan natin kanino bang love reading itong masasagap natin. Pero bago tayo guys mag-start sa mga interesado pala sa ating private reading, iwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa atin po description box below. Ayan. Message nyo lang ako guys sa mga gusto mag-inquire. Okay. Kanino po itong love reading spirit guide? Meron tayong relieve the pressure. Parang sinasabi rito guys, parang mainit yung ulo nyo parehas. Or pwedeng yung iba sa inyo, meron kang kinikimkim na sama ng loob doon sa person mo. Pwedeng hindi mo siya guys ma-open kasi parang wala namang saysay na i-open pa sa kanya. Okay, parang hindi naman niya guys kasi naintindihan or nauuna pa yung galit. Ganon yung pinapakita sa akin dyan guys. Okay? So, ayan, parang kailangan nyo na guys na parang maglaylo ka muna dito. Baka kailangan nyo muna talaga ng space. Kasi parang meron kayong pag-aaway ng person mo. Meron kayong hindi pagkakaintindihan. Okay? So, pwede na may iba sa inyo guys, sama lang to ng loob. Like, hindi mo lang talaga ma-open sa person mo na meron kang sama ng loob sa kanya. Kasi parang punong-puno ka na. Okay? Punong-puno ka na sa mga maling ginagawa niya sa inyo. Okay? Pero sinasabi dyan guys, ayan, i-release mo yung stress. So, sino yung stress? Yung person mo. Baka kailangan i-release mo na siya. Okay? Kasi, guys, kung pipilitin mo pa yung sarili mo dito, mas stress ka lang eh. Parang tanongin mo yung sarili mo, may napapala ka ba sa relasyon nyo? Baka siya lang yung may napapala sa inyo. Pakiramdaman mo din, guys. Kasi, relieve the pressure. Okay? Baka kasi dumating yung araw na pag napuno ka na, tapos sa walang saysay na pagtatalo, doon ka pa sumabog, tapos baka sabi pa ng person mo, mo naman, parang tawag doon, parang napakababaw mo naman. Pero hindi niya alam guys, napuno ka lang talaga. Okay, napuno ka lang, no? And doon pa talaga sumabog, yung galit mo sa kanya. Dapat kasi, every time na may mali, pag may galit ka sa kanya, i-open mo na sa kanya. Ganon. Okay? Tingnan natin. Meron tayong spread the love. Wow. So, yung iba sa inyo guys, mararamdaman mo. Yung iba sa inyo, pwede kasi may mga anak kayo at nakabase ka lang din talaga sa mga anak nyo. Yun, nakayakap ka sa anak mo dito. Pwedeng, eto na lang din talaga yung iniisip mo. Okay? And, mas na-appreciate mo yung pagmamahal sa'yo ng mga anak mo sa nakikita ko. Meron tayong, I can only count on myself. So, parang mararamdaman mo na parang ikaw lang talaga yung nagbibigay dito. Tignan mo, parang wala siyang ginagawa dyan. Nagsi-cellphone lang dito sa likod. Tapos, ikaw na dito, may dala-dala ka mga box. No? So, ibig sabihin, parang sa relasyon nyo, ikaw yung nagbibitbit. So, tanongin mo sarili mo, worth it pa ba to? Baka kasi guys, dahil lang may nag-uugnay sa inyo kung bakit nag-i-stay ka. Pero totoo guys, parang wala na dun yung love. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong, it's not the end, only the beginning. Nako. Yung sinasabi lang dito guys, hindi pa huli ang lahat para sa inyo, no? Kung sa tingin mo guys, hindi na talaga worth it to, bakit ka pa magstay dyan? Kasi nasabi dito guys, meron pang magandang paparating sa inyo. Iba sa inyo guys na nakikita ko dito. Ay no, baka lagi siya nagsusorry sa inyo. Or pwedeng ni sorry, hindi niya nga ginagawa sa inyo. Ay no, sorry not sorry nakalagay dito. Okay? So, guys, baka hindi ka na-appreciate ng person mo. Hindi ka na niya na-appreciate or hindi mo na siya ma-appreciate. Kasi wala ka nakikitang assurance dito sa connection nyo. Sige, tignan pa natin guys. Ito yung energy.
Clarify natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Energy naman ng person mo. Ito sa connection na to. Meron tayong promise. Kasi ang dami niya pinapangako sa inyo guys eh. Pwede pinanghahawakan mo yung mga pinapangako niya sa inyo. Pero guys, parang sinasabi niya lang yun guys para magstay ka. Pero totoo guys, parang puro kasinungalingan lang to. Okay, ang gusto mo guys, maging responsable itong person mo na to. Okay? And yun nga, yung magkaroon ka man lang at least assurance and ginagawa niya talaga yung mga pinapangako niya sa inyo. Tignan natin, meron tayong third wheel. Parang nakakapag-isip yung iba sa inyo na maging third wheel na lang kaya ulit ako or maging single na lang kaya ako. Okay, meron tayong hesitation. May mga pagdududa. So, nag-aalangan ka na rin. Pwedeng nabigyan guys ng second chance or pwedeng may issue na kayo before. Then, yun yung lagi mong pinag-iisipan. No? Na pwedeng maulit pa ulit. Parang ganun. Meron tayong family. Naglalaro sa isip mo na parang ano ba pipiliin ko? Mag-isa na lang kaya ako? Or ayusin ko yung family namin? Okay? Pwede kasi guys na stress ka na rin sa trabaho. Stress ka na rin sa lahat, no? Pwedeng sa obligasyon, sa mga bills. Hindi mo maramdaman eh. Parang walang tumutulong sa inyo guys. Walang tumutulong sa mga bayarin. Parang yun lang talaga yung gusto mo. Yung may tumulong talaga sa bayarin. Kasi nakikita ko sa inyo guys, ayan, overload. Excessment, obligation, and overwhelm. Masyado ka nang na-overwhelm sa mga obligasyon mo. Okay? Sige, tignan natin guys, energy naman ng person mo. Ayan. So guys, huwag kayo guys masyadong magpapikot sa person nyo ha. Pag may mali, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiyang putulin sa buhay mo. Okay? Tignan natin nararamdaman sa inyo ng person mo. Nararamdaman ng person mo sa'yo. Meron tayong nature is your ally. So, eto kasi guys, feeling sa'yo ng person mo, parang masaya kang kasama. Baka lagi kayo nagtatravel. Parang nare-release mo yung mga negativity na naramdaman niya before. So, parang nabibigyan siya guys ng, parang direction sa'yo. Pwede ikaw kasi guys yung nagbibigay sa kanya guys ng pag-asa ngayon. Okay? Ayan. Nature is your ally. So, sinasabi lang dito guys na tumingin ka sa paligid mo. Okay? Kasi minsan guys, pag may mga problema tayo at hindi natin alam kung ano yung solusyon, pwedeng ito yung hindi na-appreciate ng person mo eh. Yung tignan niya yung paligid, no? Or pwedeng wala siyang pakiramdam. Kaya ganito. Kasi nature is your ally. Parang hindi niya guys nararamdaman kung ano yung pangangailangan mo. Kasi pwedeng ikaw napupunan mo yung pangangailangan mo, siya hindi. Tingnan natin. Ano naman ang tingin sa'yo ng person mo? Memories comfort us. Ayan. Naalala niya yung ikaw. Naalala ka niya dati. Parang sobrang simple mo lang. Sobrang masayahin ka lang. And sinasabi rito na parang, ayan, parang kang teddy bear. Nako-comfort mo siya. Pero ikaw, napapatanong ka, nako-comfort ba ako ng taong to? Yan ang nakikita ko sa inyo guys. Okay? Kasi feeling ng person mo, parang iisa yung gusto nyong mangyari sa buhay. Ganon. Okay? Tignan natin, ano naman yung magiging action ng person mo dito sa connection na to. Ano yung gagawin niya? Ano yung magiging hakbang niya? Ano yung magiging action na itong person na to? Meron tayong do what you love. So, binibigyan ka naman niya guys ng kalayaan na gawin yung mga bagay na gusto mo. Ano yung magpapaligaya sa inyo? Ano yung magpapasaya sa iyo? Ganun yung pinapakita sa akin dito guys. Okay? So, gawin mo lang yung mga bagay na gusto mo. Natutuwa naman siya guys na masaya ka. Natutuwa naman siya na nabibili mo yung mga bagay na gusto mo. Pero kasi guys, nakukulangan ka talaga. Kasi support ka lang ng person mo sa kung anong gusto mo eh. Ano gusto mo sa buhay mo. Okay, so, tignan mo nakatingin lang siya, support lang siya. Ibig sabihin, wala talaga siya guys ginagawa. Sinusuportahan ka lang niya kung anong gusto mong gawin. Ikaw pa rin talaga yung magpapasaya sa sarili mo. And hindi mo maramdaman ano yung effort na gagawin niya para sa'yo. Okay, tignan natin.
Okay. Ano naman yung magiging outcome sa side ni person? Meron tayong box with the pillow. Ayan. Mukhang masaya talaga siya sa inyo guys, no? Hindi niya talaga nakikita yung problema. Hindi niya talaga nararamdaman yung nararamdaman mo. Kasi mukhang masaya lang siya guys, so ayan o. Okay, medyo sarcastic kasi yung person mo guys. Ito o. Di ba pananakit pero parang ito yung parang tingin lang is katuwaan lang. Pero feeling ko kasi alam niya, aware siya. Pwedeng nararamdaman mo lang na parang hindi niya nakikita. Pero sa nakikita ko, pwedeng medyo sarcastic lang talaga tong person mo. Okay, tingnan natin ano yung mga zodiac signs sa side ni person. Meron tayong Gemini, Pisces, Taurus, Aries, Capricorn, and Leo. Okay. Meron tayong Capricorn, Taurus, Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra. Tignan pa natin guys sa side mo. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo kay person. Meron tayong I'm not okay. Ayan. Gusto mo sabihin sa kanya na hindi ka na okay. Gusto mo sabihin sa kanya na kailangan ko rin ng tulong mo. Hindi puro pagmamahal yung kailangan ko sa'yo. Parang ganon. Gusto mo guys ng assurance dito sa relasyon na to. Pero nararamdaman mo parang wala kang napapala. Ayan no, hindi ka na talaga okay. Pero hindi ka naman nakakaramdam na parang sobrang galit sa taong to. Or pwedeng lang guys, hindi mo lang nakukuha yung parang hindi ka, tawag doon guys, hindi ka nasasatisfy dito sa relasyon na to. Ay nararamdaman mo sa kanya, hindi ka na okay. Pwedeng meron kang ibang pinagdadaanan, meron kang ibang problema na parang kailangan mo ng tulong. Baka yung iba sa inyo, nagkakasakit kayo. O yung iba naman sa inyo guys, pwedeng meron kang natitrigger yung depression mo, anxiety mo, pwedeng pressure sa family. Ayun, hindi mo siya guys ma-open sa person mo. Okay? Kasi parang tingin niya laging okay ka naman. Ganon. Tingnan naman natin guys, ano yung tingin sa'yo ano yung tingin mo kay person? Meron tayong stop doing so much. Tingin mo sa kanya guys, nonsense na may mga ginagawa niya. Parang busy siya pero parang wala namang say-say yung mga pinagagawa niya, no? Saan ba siya nagpapaka-busy? Pwedeng, wala naman guys, wala namang kwento yung mga ginagawa niya. Parang ganun yung dating sa akin. Kaya nga sabi dito, stop doing so much. Parang tama na yung mga pinagagawa mo na yan. Tama na yung hobby mo na yan. Tama na kung ano man yung vision na yan. Hindi siya nakakatulong, no? Nakakatulong lang sa kanya, pero hindi nakakatulong sa relasyon nyo. Ganon. Ginagawa niya yung bagay na magpapasaya sa kanya, na nakakasama naman sa'yo at sa pamilya nyo. Okay? Tignan natin, guys. Ano naman ang magiging action mo? Action mo sa connection yung dalawa. Meron tayong party in your heart. So, gusto mong maging bata ulit, gusto mong mag-enjoy ulit, gusto mo siyang i-detach sa buhay mo. Gusto mo ulit guys maging masaya. Ganon. Ayaw mo na guys ng pressure kasi parang okay ka naman nung wala siya. Or pwedeng naging masaya ka naman talaga. Pwedeng nakukuha niya ulit yung energy mo. Or nakukuha niya yung energy mo. Okay? Kasi guys, pwedeng exchange energy yung nakukuha niya eh. Like, ikaw masaya ka, tapos itong taong to guys, broke talaga siya nung dumating sa buhay mo. Then, kabaligtaran siya na yung sumasaya, ikaw na ulit yung nagiging malungkot. Ganon yung nakikita ko. So, nakikita ko sa inyo guys, hindi mo hinahayaan na ibigay sa kanya yung energy na yan. Kasi tignan mo naman yung bata dito, masaya siya. So, I think, na-heal na yung inner child mo. Hindi ka na guys, gano'n naapektuhan dito. Okay, tignan natin ano naman yung magiging outcome sa relasyon na to. Ano yung maging outcome sa'yo? Meron tayong you are lucky. Swerte ka, no? Huwag mong ikulong yung sarili mo sa ganito. Ayan, no? Okay, tulungan mo na lang yung sarili mo. Huwag kang tumulong sa iba. Sarili mo naman this time. Baka kasi guys, tapos ka na dun sa, sa role mo na yon. Tapos ka na sa sobrang pagtulong. Okay? Kung sa tingin nila guys, masyado kang masama kasi ginagawa mo is nagiging selfish ka para sa sarili mo.
Deserve mo yan, guys, kasi yung mga bagay na pinaghirapan mo ngayon, para lang sa'yo yan at sa pamilya mo. Okay? Kaya, nakalagay dito, guys, you are lucky, pero tignan mo yung sa picture, oh. Nakakulong siya. Diba? Maswerte ka, pero hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mo talaga. Ano yung nagpapasaya sa inyo? Okay? So, tignan natin, guys, zodiac sign sa side mo. Meron tayong Virgo, Scorpio, Cancer, Aquarius. Meron tayong Taurus, Leo, Aries, and Capricorn, Sagittarius. Kuha tayo, guys, ng 3 cards. Saan napapunta tong relasyon na to? Saan napapunta tong relasyon na to? Blessing. Siguro, guys, sinusubok lang talaga kayo eh. Okay? Kung makita nyo, guys, ayan, no, blessing. Mukhang naging maswerte ka eh. Maswerte ka talaga, no? Tuloy-tuloy yung blessing sa inyo. Pero nagkakaroon ka ng hesitation, compromise, pwede nagkaroon ng third party rito. Ayan, no? Nag-aagawan silang dalawa sa isang tao na to. Okay? Pwede yun yung iniisip mo eh. Parang, aayusin ko pa ba o magpo-focus na lang ako sa sarili ko? Focus na lang ako sa blessing ko. Parang ganun. Kasi parang nagdagdag ka lang ng obligasyon sa buhay mo. Parang ganyan yung nakikita ko sa inyo, guys. So, pag-isipan mo mabuti yan, guys. Ayan, no? Nagkakaroon ka ng hesitation dyan. Okay, tignan natin love advice. Ano ba yung card natin? Ito. Love advice. Meron tayong retreat. So, siguro tignan mo kung ano yung kaya niyang gawin para dito sa relasyon na to. Meron ka bang assurance dito? Meron tayong separation. So, I think magkakaroon ng hiwalayan pa sa inyo ng person mo. Okay? Meron tayong past life relationship. So, guys, meron kayong unfinished business ito sa past life. And I think karmic mo tong taong to. Meron kayong karmic relationship na parang pinagbabayaran nyo. Okay? So, ikaw, mag-isip ka. Kasi dito sa energy mo, nagkakaroon ka ng hesitation. Parang, tatanggapin ko pa ba sa buhay ko? Tayo mukhang maswerte naman na ako. Okay? Parang, sinaktan ka ng taong yan, guys. Compromise. I think nagkaroon ng third party. Pag-isipan mo yan. Guys, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat po. God bless and love you all. Bye-bye!